Okay, magandang hapon. 5:30 ng hapon. Ngayon ay April 27. Yan, hinulog ng alaga ko yung isang container. Anyway. So yan, kung mapansin nyo, halos yan, na-clear up ko na. And ngayon, ang meron lang tayo is 8 boxes ng Olmeti. So 6 doon, then 3 lang in-retain ko dito. Although meron pa akong isang box doon, balak kong hindi na ituloy muna. Although may mga seedlings pa tayong ipapakita ko sa inyo mamaya. So ang tanim natin, Olmeti. Kasi ito, alam ko ito yung bagong variety, yung Packhurst. Nakalimutan ko lang kung anong lettuce to. Pero yung pangalan niya is Packhurst. Hindi ko lang alam, baka parang Romania yata yung itsura niya. Tapos ito naman, crystal lettuce. Ito yung hydraulic. So makita nyo, tinanggal ko na dyan. Kasi bala kung hindi ko man ma-clear up yan, pero wala na akong ilalagay dyan. Ang gagawin natin dyan is pupunuin natin ng mga vegetables. Tapos pwede rin natin gawin ng tanglad yung pinaka doon. Para medyo mapigilan nila yung hangin. So malamang ito, iaayusin ko, tapos ibabaon natin dyan para maging harang. Tapos yung dito, yung mga spaces dito na malapit, ito yung gagawin natin mga vegetable like ano ba yun? Pechay and mustasa or yung mustard. Yan. So ganun yung magiging idea. So ito nga merong may tawag dito. Chinese spinach. Medyo madaling patubuin yung Chinese spinach yung amaranth. Naghahanap nga ako ngayon dyan kasi sa microgreens makikita may Ramgo microgreens na amaranth eh. Tingnan ko sa SM kung meron kasi sa online medyo wala ng stock. So ngayon ang gagawin natin dyan, so medyo malalaki na rin yung natin, no? Yung mga basil natin. Papaugatin natin yan. So meron tayo doon. Pero balak din natin i-sell or i-benta din sa mga kakilala natin. Siguro for testing purposes lang muna, mga worth 10 pesos siguro. Ang gawin natin 10 pesos 5 mga ganyang kahaba. Just to test lang muna. Para matikman lang din nila kasi yun kasi yung gusto kong makita kung ano ba yung medyo mabebenta natin talaga dito sa lugar natin. Pero alam ko 200 per kilo yan eh, pero tingnan natin. Kumbaga 10 pesos para lang matesting nila. Diba? Para hindi rin sayang, ayoko rin nasasayang ng mga pagkain. So anyway, ayan. Ayusin natin yan. Dito kasi medyo sandy yung lupa dito eh. Kaya hindi rin, kahit medyo matagal na yung tanglad, parang hindi siya masyadong gumaganda based sa experience ko. So dito, yan, yung isang bell pepper natin mukhang namatay na. Ayusin natin yan. Ay baka, hindi ko sure kung magpapatubo pa ako, medyo matagal kasi talaga yung turnout niya. Bala ko mag-focus muna dun sa medyo mabibilis nating ma-dispose. So ito, although ngayon, mas konti yung natin, Olmeti. Kasi binala ko talagang magtanim pa sana ng ibang variety. Bali dalawang box sana dito yung ibang variety. Ngayon, ang nangyari, isang box na lang. So, may konting Olmeti, then Packhurst, tapos hydraulic. So, 3 variety lang meron tayo ngayon. So, ito, nakita nyo yan. Nung last time, di ba, may hinarvestan ako dyan. Tapos, yung nandun natin na Chinese spinach, parang wala pang isang buwan ang kapal na nung stem niya kasi nga naka-cracky. Sobrang ganda ng result. Pero kasi hindi mo na makakain yung tangkay sa sobrang kapal. Pero yung dahon-dahon na lang kasi ganoon naman yung ng spinach. So ayan. So yung setup natin na ganito, medyo maganda rin yung turnout. And ang iniisip ko lang kasi medyo maasikasong diligan pag per pot. Kasi nga hindi ko pa rin masyado naayos yung irrigation natin dito. So actually hanggang ngayon medyo manual pa tayo mag-dilig. Balak ko doon
Hindi dyan yung pots, siguro dito yung mga potted kasi nga yung sa height ng magiging container natin. Ayan. Kaso may potted na tayo doon. Although kasi yung basil medyo madaling alagaan sa totoo lang. So meron tayong lemon, sweet, tsaka Thai basil. So ito, papalakihin lang natin for personal use and experiment lang din yan. So magtitining din tayo dyan. Masyadong naging leggy yung tanim ko ng mustasa, pero try natin mag-outdoor ng seedlings niyan dun sa kabila. Tapos ito yung mga marigold natin. Ito rin, ano to, pechay mustasa. Ito yata pechay, tapos ito mustasa. Basta, hati yan. Tapos ito pa maganda. Yung marigold natin, ang daming Chinese spinach. Kasi yung ibang soil na ginamit ko, siguro na taniman ko dati ng Chinese spinach, tas nag-mature. Pag nag-mature kasi, nalalaglag lang yung nila, yung buto. Tapos yun na lang din yung tutubo ulit. So yung isang marigold cuttings natin na pinuugat natin, yan, namatay na. Itong isa, hindi ko lang alam kung magtutuloy ng mabuhay. Pero itong 5 to ay from seeds. So mas matibay yata pag from seeds Siguro masyado lang ako napaaga ng transfer dun sa pinaugat natin na cuttings. So yan, mapansin nyo may mga peche or mustasa pa yata to yan. Siya may mga amaranth din dyan. So manual ko pa yan dinidiligan, pero bala ko lang baguhin. So ito yung mga tanglad natin. So far palagay ko mas maganda direct sa lupa na lang yan. So yung mga susunod natin, or baka baguhin ko na lang agad yung setup. Para ang gagawin na lang natin, hindi na natin didiligan ito kada pots. Tapos kung may bibili, bunot na lang siguro. Mas madali siguro yun. Kumbaga yung mas madaling setup, sana yung goal natin. So ayan no. So nung last time, nag-harvest ako dito So yung mga maliliit nung last time, ayan, medyo lumaki na. Nagkaroon na sila ng space. So ito mukhang kulang sa nutrients, pero ayan tuyo nga yung ugat ay yung lupa. Kaya didiligan ko yan maya maya. So magiging ganito yung setup. Siguro depende kung ilan yung bed. Pero bala kong gawing bed is ganito kataas. Siguro mga ayan. Ilang inch ba yan? Gusto ko mga 6 inches lang yung taas Tapos 1 by 1. Kasi kung 1 by 1, yan, gawa ka dito ng isang 1 by 1. Isa pang 1 by 1. So dalawang lang yun, dalawang plot. So dito makakagawa tayong isa, 2, 3. So 3 plot times 2 kasi nga tig 1 by 1. Meron tayong 6 na plot dito. Pero gusto ko muna mag-experiment muna ng 2 plot. Ang poproblemahin ko doon is lupa. Kasi wala nang lupa dito And yung gagamitin nating plot, kung may mahanap akong mga pwedeng gamitin doon na mga 6 inches lang, didiskartehan na lang natin kung paano natin siya i-assemble. Ayan. Anyway, maliban doon, ito, for compost. Tapos ito pala yung mga natira natin. So ito ay petunia, which is ito. Ito naman, itong petunia na to, yung cuttings, pinapaugat ko Hindi ko lang alam kung gaano katagal. Although, nakita niyo yung marigold doon, na galing sa buto, magkasing edad sila nito. Ganun kahirap mag-alaga ng petunia. Kaya, pero maganda kasi siyang tingnan, sa totoo lang. Hindi ko nga alam kung paano paparamihin para maibenta na rin siguro. So, nung nakita niyo sa indoor, 2 yan. Ito yung mga olmeti. Tapos yan, merong 4 na hindi tumubo dun sa olmeti. Tapos dito yung ibang variety. Tsaka, yung mga natin, lemon yata ito lemon, tapos sweet basil, tapos ito Thai basil. Medyo magkaiba sila ng itsura ng dahon. Yan. Siguro naman walang nahalo dyan. So, ayan. Yun yung mga natira natin. Ito pala yung strosa. So, kaya hindi ako nagtuloy ng strosa kasi based sa feedback ng customer ko, may pagkapait siya. So, naging maganda na yung tubo niya, pero kasi hindi siya ganun ka sarap. Tsaka,
Siya yung box na talagang mabilis umubos ng nutrient solution. And hindi ko naman itutuloy yung Scamander. Ano na lang, pasulpot-sulpot lang yan pag may gusto siguro. Pero hindi na tayo maglalagay ng more than one box para dun sa mga ibang variety. For ano lang yan, pamigay, ganyan. Tsaka ang problema kasi sa Scamander dito sa lugar ko, yung 42 days na maganda na yung laki ng mga Olmeti natin, hindi pa ganun kaganda or ganun kalaki yung sa Scamander. So hindi talaga siya pang 42 days or pang 6 weeks. Then ayan. So ito transfer ko. Titingnan ko lang kung sasapat yung mga pagta-transferan ko. Pero kukuha tayo ng isang lemon, kukuha tayo ng isang sweet basil, tsaka kukuha tayo ng isang Thai basil. For ano na yan, i-grow natin para maibenta siguro sa ganung container. So, mga nasa ilan to? Mga tatlong seeds yung tutubo dyan eh. Yan. Or baka meron pa kasi akong ginawang meron pa ba akong isang ginawa? Alam ko meron pa akong isang ganito eh. Wait lang. Tingnan na. Ito. Ito yung ginamit natin sa tama to? Pipino. Ito, yan o. Pero pang 15 ito eh. Gusto ko sanang gumawa yung katulad nito. Yung pang trial ko sana. Although ang mga nandito natin is spinach, then mustasa, pechay siguro to. Tapos ito is Chinese kangkong. Yung upland kangkong, kumbaga. Yan. So, hopefully, maging okay naman yung mga yan, yung mga alaga natin dyan. So, may net, kasi nga, minsan may nakakapasok na ibon. So, pag may ganyang net, hindi nila masyadong pinapakalaman. So, yun yung na-experience ko, or yun yung napansin ko. So, ito, hindi ko pa to nalalagyan. Ang balak ko kasi, yung lupa na yan, ilalagay ko na lang dun sa lupang yung unang 1 by 1 natin. O kaya, pwede rin akong bumili na lang siguro ng loam soil para lang sa project natin ngayon. Ano lang naman siya 6 inches. So kung 4 inches to, dagdagan mo lang ng 2 inches. Ayun na, ganoon na siya kataas. So hindi naman siya sobrang taas. Siguro mga ganyan. Ayun, taas mula sa box. Taas lang ng 2 inches mula sa box yan. So, pero kailangan pa rin ng lupa doon. So 1 by 1 ang gusto kong gawin. Para kasi hindi naman siya ganun ka-bulky. Pero gusto ko sana na na-assemble pa rin eh. Pero parang ang hirap pag ganun. Anyway, yun yung plano. And kasi na-prove ko na rin naman na hindi ganun kahirap mag-alaga ng spinach. Ayan o. Kita niyan. Sobrang dami. Punong-puno. Actually, pwede na magbenta eh. I-try natin i-market din sa ating mga customers. Ayun. Nagkataon lang kasi ngayon sunod-sunod yung event sa complex. So, isa yun sa iniisipan ko rin ng paraan kung paano natin mape-prevent yung sarili natin na maging limited sa mga ganong senaryo. Okay, so yun lang naman. Magdidilig-dilig lang ako tapos mag-aayos ako ng compost. Then baka mag-transfer din ako since medyo hapon na. So usually nagta-transfer tayong hapon or gabi para makarecover na siya bukas ng umaga. Or pwede ka na mag-transfer early in the morning. So maaga lang. Para makapag-adjust ka agad yung seedlings mo. Yun. Pero dati nagta-transfer ako kahit tanghali eh. Okay naman. Pero hindi lang siya advisable talaga. So that's it. Siguro gagawa-gawa lang tayo ng mga cuttings. Lagay natin doon sa setup natin doon. And yeah. Thank you very much and see you next update mga tropa. Bye-bye.